morning po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malo de los Santos na magbibigay lang po ng reaction dito po sa nag-comment about po kay Daddy Frankie. Ano po? At medyo hindi ko po nagustuhan at sa aming mga kasamahan po ay ilinapag po ito doon sa GC na hindi po maganda na sasabihin natin po na lahat tayo po walang karapatan sabihan ang isang taong bobo. Ano? At ito po at babasahin ko po sa inyo yung comment po ni Mercedita Mercado. Ayan o. Sis Mercedita Mercado, ito po yung comment mo about po kay Daddy Frankie. Talagang bobo ka, Daddy Frankie. Gagastos ka ng 500,000. Maraming kailangan ng tulong. May kaya sila Oliver, meron silang lupa bukid, 'di ba po? Mga kapatid, Sis Mercedita Mercado, ito lang po ang masasabi ko sa iyo. Baka hindi nyo po naiintindihan na si Daddy Frankie po ay beneficiary niya si Oliver. At ganun pa man po na tinulungan niya po. Ito po ay ipasisilip ko muna sa iyo, Sis Mercedita, kung baka hindi mo nakita po kung ano po yung kalagayan ni Oliver. Kahit pa po mayroon silang bukid at lupain, di natin alam kung gaano kalaki ang lupa nila at kung ano yung benefits o kung yung pinagkakakitaan nila doon. At sa kalagayan nga po ni Oliver noon, pasisilip ko sa iyo, Sis Mercedita Mercado. Ayan. Bubuhusan na kita, ha? Yan ang kalagayan ni Oliver. Bunting pa, wait lang. Ayan nakita mo na po. At mayroon pa. Ito po yung ipasisilip ko po sa iyo. Kung ano noon ang kalagayan ni Oliver kaya naging beneficiary. Ayan po. Nakakulong dyan sa maliit na anggulo na dalawang yung kanto, 4 na kanto na napakaliit. Ngayon nga po ay kulungan na ng baboy ni Aling Anseng. Ngayon po mga kapatid, sa kalagayan ba ni Oliver na nakita ni Daddy Frankie, kaya po yan natulungan. Kaya po yung sasabihin yung bubo, si Daddy Frankie, at iyan nga po talaga Mercedita Mercado. Talagang bubo ka, Daddy Frankie. Gagastos ka ng 250,000, marami ka kailangan ng tulong, may kaya sila, Oliver. Meron silang lupa at bukid. Mga kapatid, ilan ba magkakapatid sila Oliver? 6 yata po Hindi ako nagkakamali. At yung kalagayan po ni Oliver, nakita nyo naman kung paano po sila noon. Kung may kakayahan ipagamot si Oliver noon, siguro po nakagpagamot na. Dahil nga po sa kahirapan ng buhay, hindi po nila napagamot si Oliver. Kaya po, mga kapatid, wala tayong karapatan sabihin sa kapwa natin na bubo ka. 'Di ba? Kasi ang salita ng bubo, hindi po 'yan ginagamit ng isang tao na kung may alam, bakit mo sasabihin na bubo ka? May paraan para sabihin, Daddy Frankie, nalinlang ka na naman. Pwedeng ganun. Pero yung sasabihin mong bubo ang isang tao, sa palagay ko po, hindi magandang salita. Pang-iinsulto po yun. Dahil alam nyo po, sa totoo lang, si Oliver po ay hindi ganun kayaman. Hindi mayaman po ang pamilya ni Oliver. Yes, may lupa, may bukid,
hindi natin alam po kung ano po yung pinagkakakitaan. Dahil alam nyo po, ang bukid po, magtanim ka, bago pa yan po pakinabangan, dadaan po na ilang buwan. Bago po yan pakinabangan. Kaya po, bago pa man po yan, pagkakakitaan ay gutom ka na. Wala ka nang makain. Di ba po? Hindi ganong kadali po ang magbubukid. Mahirap dahil po talaga ihintayin mo pa ang ani na ilang buwan bago po yan maging pera. Kung yan nga po, kung mamalasing ka, mauunahan ka pa po ng mga daga, ibon. 'Di ba? Ano na lang ang matitira sa iyo, 'di ba po? Kaya para sa akin po mga kapatid, itong si Mercedita Mercado, palagay ko po ay hindi maganda yung sasabihan mo si Daddy Frankie na bobo. Dahil kung bobo po yan, wala po yung mga taong natutulungan. Maraming umasa kay Daddy Frankie. Yes, alam ko po na sabihin natin ang bahay ni Kuya Oliver na aabot sa kalahating milyon. Deserve naman yun ni Kuya Oliver dahil po ibinablog po siya ni Daddy Frankie. At siya po yung isa sa mga beneficiary na kawawa talaga. Kalunos-lunos ang naging buhay niya. Kaya po ganun po si Daddy Frankie. Paano po natin matatawag na bobo? Ginawa lang ni Daddy Frankie yung nararapat po para sa kababayan natin na si Oliver na walang kakayahan po na maghanap buhay dahil siya po napabayaan sa loob ng 20 years. Ngayon, sasabihin niyo po kay Daddy Frankie na bobo. Hindi po bobo si Daddy Frankie. May mababang puso, kalooban, dahil po siya naawa dito sa kalunos-lunos na Oliver. Kaya niya po tinutulungan. At doon nga po na hindi naman po talaga makontrol itong si Ansing. Kaya po ito ay umabot sa hindi maganda. Na nagkasakitan pa nga si Kuya Gigi at yung asawa ni Ate Ansing, at least po ay nagkasundo na sila. Ano po? At tayo po dito, wala tayo. Basta masasabi ko lang po, mga kapatid at Mercedita Mercado, pasensya ka na. Hindi talaga maganda yung sa pagsasabihan mo si Daddy Frankie bobo. Ano? Hindi po kami sang-ayon dito. At ito po ay masasabi ko lang po na tayo po ay tao lamang. Minsan po tayo ay nagkakamali at doon nga sabi natin na si Daddy Frankie po ang naiipit sa naguuntugan ng bato. Pero hindi po bobo si Daddy Frankie dahil ginagawa niya lang po yung dapat niyang gawin. At ito na nga, 'di ba? Para sa akin, si Daddy Frankie ay napakababa ang kalooban. Hindi natin po matatawag na bobo. 'Di ba? Kaya, dahan-dahan lang po tayo kung magsalita o mag-comment na hindi talaga po maganda. Yung nakaka-insult to. Halimbawa man po, sasabihin ko sa iyo na, sis bobo ka. 'Di ba masakit? Hindi po yan talagang ginagamit na term na bobo. Dahil kahit papaano po, si Daddy Frankie po ay nakapag-aral, hindi po yan bobo. Tayong lahat po ay nakapag-aral, kaya hindi po natin pwedeng sabihin na tayo ay bobo. Lahat po tayo may kaalaman. Kaya mabuti na po yung may alam para hindi po tayo malilinlang. 'Di ba? Yan po lagi kong sinasabi, Sis Mercedita Mercado, na sana po ay mapag-isip mo din. Kahit tayo po nagagalit dito kay Ansing or nano, yung kalahating milyon po yan, deserve naman pong itulong yan kay Kuya Oliver dahil yan po ay isa sa mga beneficiary ni Daddy Frankie na bablog nga po dahil sabi nga po ni Daddy Frankie, kayo po ay tinutulungan ko. Ibinablog ko. Yung kinikita ko po dito sa YT, itutulong ko po. 'Di ba? Kaya ganun po ang ginagawa ni Daddy Frankie. Maging transparent. Hindi bobo.
Ano po, ang masasabi ko lang po talaga, tayo walang karapatan sabihan ni sino man na bubo. Dahil kahit papaano po, ang bubo po, para bang kakaalam ko po, yung bubo na wala talagang alam, na kahit anong explanation mo, ay hindi po niya maintindihan. Wala po talagang alam. Parang tulala. Ganon ang isang bubo. Yung wala talagang nalalaman. Kung ano ang sabihin mo, yun lang. Hindi po ganun si Daddy Frankie. Dahil si Daddy Frankie po, kahit papaano, marami pong natutulungan at alam natin po ay isa sa mga charity vlogger na talagang napakababa ang loob. Natutuo po talaga, transparent. Yun lang po ang masasabi ko. Pasensya na po, Sis Mercedita Mercado, dahil hindi po talaga maganda ang tayo po magsalita ng bubo sa kapwa natin. Hanggang dito na lang, sana po ay maintindihan po ni Sis Mercedita ang kahulugan ng bubo, yung wala po talagang kaalam-alam. Yun lang po. Marami pong salamat. God bless you po. Sana po patuloy natin suportahan si Daddy Frankie, at dahil yan po naman talaga ang dapat natin gawin sa mga taong patuloy na tumutulong po na sa mga kababayan natin. Please like and share po sa mga upload po ni Daddy Frankie at sa team. Si Aling Rochelle po ay suportahan natin. At siyempre naman po, thank you so much po sa mga patuloy na yumayakap po kay Malo de los Santos, na talagang marami po akong kaibigan. Thank you so much po. At ngayon nga po ay 58,000 subscriber na po ako, at marami po sa aking sumusuporta, nagmamahal-mahal. Kaya mahal ko rin po kayo. Marami pong salamat. God bless you po sa mga viewers na patuloy po na nagsusuporta sa amin. God bless you. Pagpalain po kayo ng may kapal. We love you so much. Bye-bye!